Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Purihin, purihin, purihin siya sa tuwina ng mga anak niyang sa kanya'y nakadarama. Pagharian kayong lubos. Galing naman, ang tarling ng boses mo. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat. At nakadalo kayo mga anak. Buhay ba ang Diyos? Magaling na taga-akay si Teacher May dahil sa Panginoon. Nang dahil sa pag-ibig, marami ang naidudulot. Ano po? Kaya sa pag-ibig mo sa pananalig at pananampalataya, nakakalaban ka. Dahil kung wala ang pananampalataya, puro takot ng maghahari, sigurado. Yung takot na kapag papahina ng katawan, yung takot na kapag aalis ng lakas, totoo po yan. Subukan mong mag-nervyos, yung may mga nervous breakdown, lagi na lang nagigitla, lagi na lang takot na takot, hindi makatulog, hindi makakain. Yung mga may nervous breakdown, ano po? Na kapag lumala na yun, ay kailangan na talaga ng iba. Iba na yung mangyayari. Bakit? Hindi na makatulog, hindi na makali, hindi na makakain. Ba't nagaganap yaon? Alam nyo po, yun yung simula na sa una ay puro pag-aalala, puro kalituhan, puro galit, puro hinanakit, puro pagdaramdam. Na kapag naipon po yaon at hindi mo na ibulalas, ang tendency nun ay unti-unti nagkakaroon ka na ng palpitation. Nakala mo may sakit ka sa puso pero wala. Sumasakit na yung ulo mo. Nakala mo yung palay wala. Marami po ang pinagdaraanan ng mga nervous breakdown. Kaya dapat sa tao ay laging payapa ang isip. Paano ka mapapayapa? Tatanungin ng tao, may problema nga ako paano ako mapapayapa? Sadyang hindi ka mapapayapa kung ganang ikaw lamang. Subalit kung kasama mo ang Ama, payapa ang kaisipan. Wala namang nabuhay na hindi nagdaan sa mga pinagdaraanan ng kapwa niya. Iba't iba lamang pagdadaan. Kumbaga kung papunta ka ng Manila, may dumadaan papuntang Pulilan, may dumadaan papuntang Bustos, may nagso-shortcut, mayroong nakatitiis ng mahabang traffic. Ganun lang. May taong nakababata doon sa dinaranas niya at mayroong walang pagbabata. Sino po yung mga nakababata? Yung may pagtitibay na pinagtibay ng Ama. Kaya kapag napagtibay ka ng Ama, napapakita niya yung hiwaga niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat hiwaga na kaloob niya, napapatotohanan siya ay mahimala. Buhay po ba ang Diyos? Paano mo mapapatotohanang mahiwaga ang Diyos mo? Mahimala siya kung walang nangyayaring hiwaga sa buhay mo. Ano po ba yung tinatawag na hiwaga? Yung hindi mo inaasahan. Subalit nang dahil sa pananalig at pananampalataya mo ay naganap yaon sa iyo. Kaya po napakapalad ng taong pinagtibay ng Ama sa pananampalataya. Kung talagang wala nang magawa, wala kang salapi, asahan mo na lang siya.
Walang pinagkaiba dun sa tinaningan ka ng buhay na dahil mabubuhay ka pa ay binigyan niyang paraan. Tama po ba? Kaya napakahirap suriin, ano? Mahirap liripin ang kapangyarihan ng Ama. Walang makatatalos, sabi nga po sa banal na aklat. Walang makatatalos, walang makatatarok, maliban siya at ang kanyang espiritu. Kaya sa bawat nagtitiwala, naniniwala, may nakakamtang hiwaga. At kung wala namang mga ginamit, paano mapapatotohanan na may pinagtibay ang Ama? Kung wala namang nagpagamit, paano mapapatotohanang mahimala siya, buhay siya, totoo siya, ganap siya, tapat siya, mapagmahal siya? Kaya't napapatotohanan ang kanyang gawa sa mga tumanggap sa kanya. Kaya napapatotohanan ang kanyang himala at hiwaga. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat. Nandun pala siya. Ano ang pangalan mo, anak? Grace, ano? Jeline. Nananalig ka ba, anak, sa hiwaga? Sa himala? Panaligan mo lagi yan, ano? Para may maganap na hiwaga. Inyo pong pakinggan ang mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila ng mga ito. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa papag at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao, buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Kung inyo pong lilimiin at tatantuin, sa anino lang ni Pedro, nakapagpapagaling na, gumagaling na ang mga naniniwala. Sa makatwid ang nagpapagaling ay paniniwala, pagtitiwala, sapagkat buhay ang pananampalataya. Lakas ng butike. Kaya po, sa mga tapat na nagtitiwala, nananalig, yung malalim na sugat, wala ka mang inilagay na gastos, na gumastos ka, napapaangat niya, napapapantay niya sa iyong balat, ano? Yung naukang sugat. Sino na po ang nakaranas niyan? Kung paanong nauka niya yung laman mo at taba, balat, taba, laman, napapagpabahaw niya yun at napapanauli niya yung kanyang laman. Buhay po ba ang Diyos?
Sa papaanong paraan nangyari yun? Sa kapangyarihan ng Ama. Subalit napakahirap itong paniwalaan at tuparin ng mga mahihina sa pananampalataya. At diyan napapatotohanan ng hiwaga ng Ama. Ang kanyang kahiwagaan ay doon sa mga napaka-imposibleng maganap na naganap dahil sa pananalig sa Kanya. Mga mahal, kung paano itong mga alagad ng Kristo ay binahagina ng Espiritu, sa palagay po ninyo ngayon, ano ang kumikilos? Bakit naririto kayo ngayon? Si Apo Kunching ba? Sa pagkatao ni Apo Kunching? Sa katauhan ba ng isang Apo Kunching? O sa kapangyarihan ng Espiritu ng Ama? Pawang katotohanan, mula sa simula, Espiritong hiwaga ng Ama ang nagpapakilos. Espiritu ng katotohanan ang nagpapagalaw sa bawat anak niyang nakadarama, nakakakilala, tumatanggap sa kanyang mahimalang gawa. Kaya't may mga nagpapatotoo na pinakikinggan naman ng iba na hindi mapaniwalaan sapagkat hindi nga nila nadarama ang Diyos Ama na gagawa ng hiwaga sa buhay nila. Mga mahal, alipin ka ba ng pagkatakot? Hindi sa Ama yan. Alipin ka ba ng tapang? Tapang na nakikipag-away? Hindi sa Ama yan. Alipin ka ba ng pag-aalala? Hindi sa Ama yan. Alipin ka ba ng pag-aalinlangan? Hindi sa Ama yan. Kapag alipin ka ng pag-asa, ligaya, kapayapaan, sa Ama yan. Pagpatuloy mong magpaalipin, igawad mong ganap ang iyong sarili at totoong-totoo siyang nangunguna sa iyo. Kaya sa mga may takot sa buhay at may mga pag-aalala na baka hindi mangyari yun, baka mamatay ako, humanap ka na ng ibang paraan sapagkat may alinlangan ka na. Kung saan ka di nag-aalinlangan, doon ka pumunta. At kung ano yung pinagtitiwalaan mong makagagaling sa iyo, gawin mo. Baka iyon ang makabigay kagalingan sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ano po yung sinasabing katapatan? Yaong kahit na naramdaman mo masakit, kahit na nakita mo na talagang parang napaka-imposibleng mangyari, ay di pa rin nagbabago yung isip mo, doon pa rin ang pananalig mong gagaling iyon. Sigurado po, hindi ka mamamatay, gagaling yun. Kaya lamang po, ba't hindi nakakamtan ng iba? Sasabihin nananalig, subalit may takot, may pag-aalala, may pag-aalinlangan. Batid po yun ng Ama. Walang malilihim sa Kanya. Kaya kung may pag-aalinlangan po kayo, halimbawa, napakahirap magbahagi pero dapat daw po bahagi ko ito Sino nagkapigsa sa inyo? Di po ba binahagi ng Espiritu? Ang katakataka maaring gamot, ang dahon ng sili maaring gamot, bulaklak ng gumamela maaring gamot, ang toyo, maaring gamot. Ano pa yung isa? Bunga ng saging, yung hinog. Alam niyo po, pinatotohanan ng Ama
At ngayon ay sisiwalat ko sa inyo nang magpatotoo po ako sa inyo. Totoong-totoo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, lagi na lang po ba ako halimbawa? Nahihirapan naman po ako, pero wala namang napapala yung iba na hindi nakikipagtotoo. Sapagkat hiniling ko po sa Panginoon, ituro sa akin kung ano ang nararapat, sapagkat may mga ilang taon na po ang lumipas, maglalabindalawang taon na po tayo, no? Ang tagal nang di may ginagamot ng pigsa. Ilang beses na bang may ginamot na pigsa? Taon-taon yun, mayroon. At iba't ibang uri ng pigsa. 3 klase ang pigsa. Isang parang tagyawat lang siya, na kung titingnan mo, na nakaalsa, pero pag pumutok yun, piniga mo, ang daming laman niya. Yun yung kumikirot, na tinitipon nana at dugo, ano? At mayroon namang parang hindi mo siya makikitang makaalsa, pula lang siya. Subalit, ang tagal bago sumipsip pa ibabaw para pumutok siya. At mayroon namang na bumuko lang siya, pero ayaw pumutok. Wala dito yung may pukol na piksa eh. Kanina nandito. Sabi ko, Panginoon, ituro mo po kung alin ang dapat kong gawin. Eh di pinakita na po sa akin ano, naidlip ako, nakita ko yung bulaklak ng gumamela na may bumuka. Ade, yun ang ginamit ko po sa una, no? Eh ngayon eh, wala na daw makuhang buko ng gumamela. Sabi ni kapatid na Maria, parehas po kaming ginagamit, ano? At siya rin naman po ay nagaganap yun sa kanya, kahit parehas kayong ginagamit. Subalit kung saan yung pananalig mo, kung saan yung pagtitiwala mo, at kung saan palagay mong nagiginawang ka, yun ang tuparin mo at yun ang makapagpapagaling sa'yo. Alam niyo po, sabi niya, ay, wala na po ekang gumamela. Meron po ekang, sabi nila, gamot din yun eh. At meron na po ang sinubukan, saging ekang hinog. Naku po, sa isip-isip ko po, de kalagkit naman nun, baka lang gamin pa ako. Parang sisti po ba? Sabi nga po ay paninisti na, ano, pero siyempre, ginagalang ko po siya. At hindi ko kaya eh, de siya. Pagkalagay po, parang dinadikot na gano'n, nanginginig ka. Sabi ko sa sakit. Sabi ko, hindi ko po kaya. Pinatawag ko siya. Pagkatanggal, nawala yung napakasakit. Sabi ko, mahal na kapatid, hindi ko kaya yan. Sabi ko, tutuloy ko yung sinabi sa akin. Eh, wala pong makita. Eh, pwede rin eka po yung dahon ng sili. Ay, tama. Kay Rubica ako eh. Yun ang pinaggamot ko dito niya sa pangalan ng Panginoon eh. Yun ang pinabatid sa akin eh. Eh, ba't buong-buo lumabas ka ako yung nandito niya sa mata? Sabi ko sa kanya, masakit ba yan? Hindi po eka. Walang pilat, ano? Buhay ang Diyos. Lumabas ng buong buo. Na mismo po ako habang, operahan na natin. Sabi po sa kanya, opo, sige, piga. Anak, lalabas ng buo parang laman yata ito. Sapagkat namuo po sa loob, hindi pumutok yung kanyang guliti. Namuo sa loob, naglaman. Ayan, sige, pasubali ng Espiritu, makukuhang buo yan. Pinagtiwalaan niya po yun. Tinatapalan niya ng dahon ng sili. Ade, tinanggap ko po yung dahon ng sili. Sabi ko,
Naku po, ako talagang hindi ko kampante sa kalooban ko. Alam niyo po, nang ibinalik yung buko, purihin ang ama. Mga anak, sa totoo lang, ba't binahagi ko? Kala ko di ako matutuloy mag-talk doon eh. At kala ko hindi ako matutuloy, sakalang bilang tao yun. Subalit, sabi ko sa ama, nag-text si Teacher May, Apo, kagalakan po namin at kasiyahan, tuwang-tuwang mga bata kung doon na po kayo tutulog. Hindi ko lang masabing kumikirot pa. Subalit ang sinagot ko sa kanya ay sa kalooban ng ama. At kinuha po si Arlene para isang patotoo. At para nang sabihin nila parang sa simple lang siguro yun. Ako rin nagkapigsa na, ako rin nagkano. Sabi ko sa Panginoon, kung magtatanong ako, sasabihin po ng hindi makaunawa ba't siya? Nang gagamot, ba't nagkaroon? Itugon mo sa kanila, anak, bakit ako? Patay na, binuhay ko pa. Ba't ako pinabayaan ko na matay ako sa krus? May pangunawa po ba kayo? Kaya ano sinabi? Gamutin mo sarili mo. Iligtas mo sarili mo. Bumaba ka dyan kung anak ka ng Diyos. Bakit di ka bumaba? Iligtas mo sarili mo, Eka. Tama po ba? Kaya kung tapat kang lingkod, anak, maunawaan mo yung nagaganap sa'yo. Kung papaanong ang nagliligtas at inililigtas, ay parehas lamang may buhay yan. Kaya, ang mahalaga, anak, sa akin ka. Tapat ka sa akin. Tapat ako sa'yo. Buhay po ba, Diyos? Yan ang malaki lamang pagkakaiba, anak, ng maraming question mark. Pero, at pasubali, hindi ako nararamdaman, hindi ako kilala. O sulong, patuto, pinakita po sa kanila. Arlene, linisin mo nga. Ay, apo, nanginginig po ako, hindi ko po kaya. Bakit? Sabi ko. Hindi po ba masakit? Kaya ko, sabi ko, kakayanin ko. Ako po, di ko kaya. Ay, umalis ka na dyan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. At yung kinabukasan na yun, ay doon natutulog. Buhay ang Diyos. Sabi ko, Arlene, matutuloy tayo. Bakit po, Apo? Pumutok na. Buhay pa ang Diyos! At nawala na ako yung konti. Pero may baon pa rin kami. Na hindi nila alam, kaya ako pumupunta ng kwarto. Nagpapalit ako ng gumamela. Buhay ba ang Diyos? Niyayakap ako ng mga bata. Inaganyan ako. Diyos ko po, Ama, huwag mo pong ipababa sa balakang ko. Huwag mo po purihin ang Ama. Napakabuti ng Ama. Hindi ngayon natatanggal na, no? Sabi ni Arlene, Apo, ang lalim. Aksiba lang ang katapat niyan. Sabi ko po, kanina, sabi niya, Apo, kumusta na po? Pantay na, sabi ko. Ha? Gusto mo maniwala? Tingnan mo ka, kaya mo ba? Kumakain kami, alas 12 na po kami natapos sa computer Nag-aalmusal kami. Kaya mo ba ako? Titingnan mo. Opo, hindi ka man didire. Sa bagay, hindi naman nakakadiri ka ako Sabi ko. Tinatingnan. Ay! Totoo po? Alam niyo po, kung bilang isa nga po kunching makapagtatanong ako. Pero alam niyo po, nagpasalamat ako sa pamamagitan ng pigsabaw, maraming itinuro ang Diyos. Kaya kung totoo kang naglilingkod at tatapat kang naglilingkod, bakit ka pinanghinaan ng loob? Bakit ka maraming tanong? Bakit ka maraming problema? 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 Bak
Bakit sinasabi mo, nakakahiya, nakakahiya? Anong dapat mong ikahiya? Ang dapat mong ikahiya, magwalang hiya. Buhay ba ang Ama? Bakit nakapagtagumpay ang Kristo? Bakit ang mga apostol ay hindi natakot na naikulong, kinulong? Sapagkat puspos ng Espiritu. Sapagkat ang salitang nakakahiya ay sa tao. Sapagkat ang gawang nakakahiya ay sa tao. Subalit kapag ang gawa mo ay sa totoo, walang nakakahiya at di nakakahiya. Kaya ka nahihiya, tao ka. Kaya nakakahiya ang gawa mo, nasa pagkatao ka. Subalit kung nasa Diyos at Ama ka, ng kapwa mo, sa ginagawa mong halimbawa, ay tunay na walang kahiya-hiya. Doon mo mapapatotohanan ng Ama mo'y mahiwaga, mahimala at mapagpala. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag mayroon ng halimbawa, hindi naman ibibigay sa iyo ng Ama. O bakit si Arlene, naglilingkod, alagad, o ba't may singaw ngayon? Para mapakita ng Ama na may magagawa sa kanya. Bakit si Arlene, bago siya nakarating dito na naglingkod, nakibit muna siya? Para nang sa gayon may mapakita ang Ama, mapatotohanan na sa dating buhay niya, sinasama-sama na siya dito ng kanyang ina. Subalit, nakikinig siya, akala niya siguro, hindi ko alam. Nakikinig siya, sabi niya sa isip niya, totoo kaya yun? Sa pinag-aralan namin, hindi ganun. Ay, ba't ganun? Ilang beses siyang sinama ng kanyang nanay, ng kanyang inda. Wala siyang pandama. Subalit nang nakadama na siya, siya mismo ay sumuko rin. Na walang pinagkaiba kay Pablo. Nang wala pang pandama si Pablo, nanunuligsa. Tinutuligsa ang kanyang kapwa. Naghahanap ng paraan kung paano niya mapapatay ang mga mananampalataya at gumagawa ng mabuti na lingkod ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Ganyan ang tao. Sapagkat di niya nadarama yung tinatawagan niya, yung sinasamba niya, tawag siya ng tawag ng Panginoon. Husga naman siya ng husga ng kapwa niya. Pintas siya ng pintas ng kapwa niya. Paratang siya ng paratang sa kapwa niya. Subalit sinasabi niya, Panginoon ko at Panginoon ko. Maliwanag namang nababasa niya, huwag mong hatulan ng Diyos. Paano niyang hindi hinahatulan? Sabi niya, hindi niya hinahatulan. Ba't hinahatulan niya yung kapwa niya gumagawa ng mabuti? Sino hinahatulan niya? Yung nagbibigay kabutihan sa kapwa niyang gumagawa ng mabuti. Tama ba ga? Bakit sinasabi? Ang pagtatawa sa kapwa, tulad ng mga humatol sa isang Kristo, tulad ng mga lumapastangan sa isang Kristo, tulad ng mga gumawa ng kalapastanganan sa mga apostol. Kung nasa totoo at nasa pawang katotohanan, di sana hindi ginawa ang kalapastanganan. Sapagkat alam ang katotohanan, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, tumatawag ka ng Panginoon, ngunit kung wala ka nararamdaman, hindi mo mawawaan ang sinasabi mo. Hindi mo nawawawaan, hindi mo naunawaan ang sinasabi mo, mananampalataya ka ng Kristo. Sapagkat isa ka rin tagahatol. Isa kang tagahusgat, pinapalagay mo ang sarili mong totoo ka. Subalit hinahamak mo naman ang iba. Nasa katotohanan ka ba noon? Ang nasa katotohanan, kung hindi mo man mabatid na totoo yung kapwa mo o hindi totoo yung kapwa mo, mananahimik ka at di ka magsasalita ng laban kanino man. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung sinasabi mong ikay mananampalataya at anak ka ng Ama, tagasunod ka ng Kristo, subalit kung manghama ka ng kapwa mo ikay inam, hindi ka totoo. Kaya mga mahal, ang bawat katotohanan na susumpungan ng makatotohanang tumutotoo sa Ama at kumikilala sa Kanya. Sapagkat nararamdaman siya, hindi lamang sa nguso nagsasalita siya para sa Ama niya, kundi pati puso niya'y nangungusap para sa Kanya. Buhay ba ang Ama?
Kaya, nang maramdaman niya ang pawang katotohanan nang siya ay magkasakit, ano ang tinuran niya? Sa una, wala pa rin siyang pananalig. Subalit, nang matama ng nagahari at ang espiritu ay pumikilos na sa kanya, naunawaan niya na ang aral, naunawaan niya ng salita, nakakalaya na siya sa pagkaalipin. Subalit napakagaling niya sa Biblia. Magaling siya. Verse, 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 verse. Marami siyang alam ng mga verses. At memorization, discussion, puro discussion. Then after discussion, where is your faith? No more faith. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kung malinaw sa tao ang pananampalataya, sumisibol sa damdamin niya ang pandama. Kaya't ang kanyang pinananaligan ay nakikilala niya, sapagkat sa puso niya ay damang-dama niya. At nang dahil nadama niya, nakamtan niya ang katotohanan, pinagtibay siya ng pagtitiwala at pananalig niya, napuspos siya ng liwanag, nagkaunawa siya. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung wala kang pangunawa, mapakagaling mo ngang magsalita, subalit di mo nararamdaman ang hinahayag mo sa kapwa, wala pa rin sa katotohanan ang iyong katauhan. Kaya ang kailangan, mabuhay ang katawan sa pagtitiwala, at ang bubuhay ay ang katiwa-tiwala na amang dakila. Kaya't mabubuhay sa iyong katawan ang pananampalatayang tapat at buhay na pananalig kung dito sa puso nagmula. Mga mahal, kaya ang mahimalang gawa ng Ama ay mapapakita sa mga tapat at totoong sa Kanya'y kumikilala. Sa oras at anumang segundo, makakikilos ang Ama sa lahat ng sandali sa buhay niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita, pagtitiwala mo sa kapwa, pagtitiwala mo sa Ama, magkakaiba. Kapag nagtiwala ka sa Ama, susuriin mo ang salita ng kapwa mo kung karapat dapat mong tanggapin para ikay magdamdam o maghalit kanino man. Kaya't kung kilala mo ang Ama, magsusuri ang puso mo upang sa gayon ay hindi ka magtanim ng hinanakit kanino man. Mga mahal, ang pawang katotohanan, himala ng Ama't kalooban niya ang magpapagaling kanino man, sapagkat ang lahat ng alipin, mahimala niyang magagawang ikay palayain. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam. Kaya't iba't iba ang kaparaanan, sa iba't ibang paraan, maaari kang gumaling kung bubuhayin ka pa. Ang pinaka marapat mo lang gawin, sa Ama ka magtiwala at huwag mo siyang kaliligtaan. Sa pangalang Jesus, ikay kanyang aalipin. Magandang umaga sa gabing ito, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mahal na kapatid ko, napakabuti ng Ama, napakadakila. Sa patnubay at liwanag ng kanyang espiritu ay nagagawang
ibigay yung lahat ng nararapat. Kaya tingnan niyo po ng panahon ng mga apostol, nang dahil sinidlang sila ng tapang ng Panginoon bago siya lumisan, na nagbalik muli sa langit nung dumating po yung kamatayan niya sa ikatlong araw na magkita sila, pinalakas ang kanilang pananampalataya at lalo pang binuhay ang Espiritu sa kanilang katauhan. Tama po ba? Kaya ano po ang nakapagpapabago? Hindi ang pagkatao, kundi ang Espiritu ng Diyos. Nasaan po ba ang Espiritu ng Diyos? Nasaan po ba? Nasa dahon? Nasa talampakan? Nasa kabayo? Nasaan po ba? Nasa hangin? Kailangan nasa puso nyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At kung isa na limbawa po ay bilang po kuntsing ipagpaumanhin nyo po, may pagkakataon na kailangang papaniwalain kita dun sa ganun Kung magliligtas ka naman ng ibang magdaramdam sa iyo at makapagdaramdam sa iba para ganun po kasi ang Panginoon naggagamot ng lahat hindi siya nagpapahamak. Subalit yung mga hindi nakakaunawa, pinaniwala ako sa ganun, yung pala na may hindi totoo, di bali na. Kaysa naman, ako kaya kong tanggapin po yun kaya kong tanggapin yung murahin mo ako Subalit yung pag pinagtapat ko doon sa oras na yun na ikaw baka magkaganyanan kayo. Alin po mas maganda? Kaya yung mga naglilingkod ay taga-tubos. Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil naman taga-tubos, handa niyang tanggapin yung chismis. Ichichismis ba siya? Ikukwento ba siya? Haba naman kinukwento ka at sinichismis ka ito, ang tuwa ka naman nun. Bakit? Sapagkat nagaganap yung nasa banal na aklat. Kapag dumaranas ka na ng iba't iba, nakahatulan ng kapwa mo, magalak at magpuri, sumasayo ang Diyos. Bakit yung iba ayaw nila ng ganon? Ayaw ng hinahatulang pinaparatangang hinuhusgahan. Alam niyo po, pag nasa totoo kayo, tama ang ginagawa nyo, kahit anong sino pang Ponsyo Pilatong humatol, humusgat, magtawa sa inyo, baliwala lang yan. Tawanan mo lang yan. Hindi mo dapat ikasakit ng loob yan, hindi mo dapat ipagdamdam yan. Ang mahalaga, alam mo yung ginagawa mo, alam mo rin kung sino hahatulan. Buhay ba ang Ama? Kaya, yan ang ginawa ng mga apostol. Kahit na pinaparatangan, kahit na sinasabihan sila ng kung ano-ano, pinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Tama baga? Sino po magpapatuloy ng ginagawang mabuti kung natatangay ka na sa sinasabi ng kapwa mo? Sa palagay niyo po, kung natangay sa sinasabi ng kapwa, naririto pa kayo ngayon. Kaya nawa, lahat ng lingkod ay magpakaganap na di matangay sa salita ng kapwa, kundi magpatangay sa salita ng Kristo. Buhay bang Ama? Naku, alam niyo po, isa lang halimbawa, ilang taon na ang lumipas, may nagsabi, naku, ba't niyo pinapapatakan ng aksibal yung mata niyo, makabubulag kayo. Wala pa naman pong nabulag mula noon. Nung malaman ko po yun, sabi ko, ganun ba? Ano namang nakakagalit nun? Di bahala siya magsalita na magsalita. Siya nga kako lalabo mata dahil may diabetes siya, balang araw ako, mata niya malabo. Ngayon nga po, malabo na daw ang mata niya. Ba't hindi nagagamot ng mga gamot? Sabi ko naman dito po sa tahanang ito, nakarinig niyo po ba yung bahagi ni Berhel?
bakit ko sinusure na pinapa-examine sa PT? Na sabi ko, kung gusto nyo ka ako magpa-check up kayo, di ba? Pa-ultrasound ka ako. Kung nag-aalinlangan ka. Sapagkat yung 3 months, na hindi nagmemes, kung buntis, may nararamdaman na yan. Kung buntis siya, may nararamdaman ng pumipitik-pitik ngayon sa sinapupunan niya. O kung wala man at nasa labas pa siya ng fallopian tube niya, meron na rin siyang mararamdaman. Sa bagay po, hindi naman kayo lahat nagbubuntis eh. At di naman kayo lahat magbubuntis. Pero kailangan po ipaliwanag, ano? Para hindi kayo magkasala. So ngayon, dahil hindi po ma-emphasize maigi ni Berhel, ano? So ngayon sabi ko po ay ganire. Kasi live tayo eh. Sige anak, kung ayaw magpa-ultrasound, hindi naman naglilihi, wala namang nararamdaman, saan ba lumalaki? Sabi ko naman, kasi hindi po nagpupunta rito eh. Saan ba lumalaki? Bandang Puson ba o bandang dito, sa Sikmura? Para pong punong-puno ang tiyan. Abay, hindi ka ako ganun ang nagbubuntis. Nagbubuntis, wala siyang nararamdaman na parang lumalaki ang tiyan. Basta lumalaki lang siya. Hindi yung parang lumulobong pakiramdam niya. Pagka ganun ka ako, hindi ka ako buntis yun. Hindi sa pagbubuntis yun, malamang na infection na may mga namamaga sa loob na hindi mapagdaanan na maigi, kaya pakiramdam niya ay parang punong-puno ang sikmura na hindi makakain, parang masakit ang ganito, masakit ang ganyan, yun ang nararamdaman mo, no? So, kung ayaw niya magpa-ultrasound, sabi ko ipapiti mo. To be sure, ayaw ko ka kung pumatay, tayo bumubuhay. Ayun po, kaya ganon. Apo, negative po Sabi niya, negative. Kung negative ka ako maghintay pa rin tayo. Sabi ko, teka muna, maghintay muna tayo. Papuntahin mo nga ako. Sabi ko, pinahiga. Pinainom muna pala. Painumin mo ka ng ganito. Apo, ano po pala, sabi niya, ilang buwan na po hindi. Stop mo. Pa-stop mo ka ako. Pa-stop mo yung pinainom kung ilang buwan nang hindi nire-regla. Sabi ko, pa-stop mo. Sabi ko, papuntahin mo nga dito nanay mo. Sabi ko, ayun, pinapunta ko po. At tinanong ko, Panginoon, kung ito po ay nasa labas ng fallopian tube, padama mo. Kung nagbubuntis siya ng ectopic, may ectopic pregnancy test, may ectopic pregnancy po Yung tinatawag na sa labas ng fallopian tube na bubuhay yung, hindi pwedeng magtuloy-tuloy yun, sapagkat pagka yun ay pumutok, ma-infeksyon. Kakalat yung, mamamatay yung ina, yung nagbubuntis. Apo Kunching, gaano ka sigurado yan? Hindi, magtanong ka sa OB-GYN Magtanong po kayo sa mga doktor kung di totoo sinasabi ko. Sino ba nagsasabi sa inyo? Si Apo Kunching ba may alam? Sa madaling salita, pag nasa labas yun, ectopic pregnancy, hindi rin pwedeng tumuloy. Kailangan talaga malaglag din yun. Sapagkat pag hindi pumasok dun yun, lalaki sa labas, puputok, mamamatay din ang ina. Ganun yun. So, tinuran. Wala talagang pinadama, wala pa rin talagang ipinabatid Pero, sige nga uli ka ako. Siyempre po, sinusure mong maigi dahil tinuran mang hindi may asawa siya, buti kung wala. Ano po? At noon lang siya hindi mga ilang buwan na yon. Subalit, ilang taon na siya, sabi sa kanya, kay Berhel, ganito na po siya. Mamatay ka. Ilang taon na po siya, pahinga pa niyo. Ilang taon na po ilang taon na ba ako siya? Ganito po, sabi niya. Apo Kunching, ba't nagkwento ka na lang? Para po, experience ninyo. Meron din yan kung minsan hindi nire-regla inom ng iba yun. Iba yun. Bawal magpatay, bawal pumatay.
sa katwiran ng iba, dugo pa lang naman po yun eh. Hindi pa po yung tao. Eh, saan ba nagmumula ang tao? Hindi ba sa dugo? Kaya once na na-delay ka ng 15 days at mayroon ng positive, buntis ka na doon. Hindi kailangang hintayin pa yung 1 month. Kung mayroon ka ng nararamdaman at na-delay ka ng 15 days at sinyalis na yung nagbubuo, eh, pagka nilaglag mo, eh, kasalanan mo na yon. Mortal sin na yon. Pumatay ka na. Tama po ba? Kaya, sa madaling salita, o sige ka ako, tingnan natin. Wala. Kaya, purihin mo ang Ama. Tamang magmi-menopause ka, pero yun, may dalawang klase nagmi-menopause eh. Stage menopausal na yon, no? Merong stop na agad, subalit merong nadidelay ng every other month, siya nagkakaroon hanggang sa mag-stop na. At bakit naman po kumisan eh, chinecheck, pinapa-ultrasound, yung dugo ng dugo, sapagkat hindi rin naman lahat ng dinudugo ay nakunan. Kumisan naman ay kumakapal yung kwelyo ng matres ng babae. Ay, Apo Kunching, may sahi pa ba yan? Uy, mga lalaki, eh, wala naman po masama. Hindi ito masama. Kailangang ihayag at iulat sa inyo karagdagang karunungan para sa inyo. Sapagkat ito po ay makakabuti sa inyo. Sa madaling salita, ba't pinapahayag ito? Pinaparinig sa inyo. Yan ang patotoo na hindi si Kunching ang nanggagamot sa inyo. Sapagkat kung si Kunching, kailangan mag-OB muna siya. Pasado sa board exam para makapag-salita na ako'y doktor na. Buhay bang Ama? Kaya naman, nang dahil hindi nag-aral ng doktor si Apo Kunching nyo, yung hindi ka nang naniniwala at hindi nagtitiwala, to be sure, sabi niya, sulong. Pumunta ka ng doktor na nag-aral. Pa-ultrasound ka, pa-CT scan ka, para makita ang nararapat. Anong ibig kong ituran, mga minamahal ko? Sa pagsusuri ng karamdaman ng tao ay napakarami ang proseso. Mapakarami ang ginagamit. May mga machinery. Subalit sa pagsusuri ng Espiritu sa inyong pagpapabanal at kabanalan, isa lamang ang sasabihin, kayo'y maging totoo na kumilala sa Ama at tatanggapin ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa kamali at kasalanan. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap, mapuspos ng liwanag, maging lubos ang kagalakan sa pagtanggap at pagkilala sa inyong tinatawagang Ama ng buhay. Pagpalain kayo. Nagkaramenayahan. 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 Mayroong gusto ng magbuntis na hindi mabuntis-buntis. Mayroong ayaw magbuntis, buntis ng buntis. Patotoo lamang, hindi sa taong pagbubuntis. Sa tao ay magbubuntis. Sa Ama ang magbibigay pagbubuntis. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakitinuran, pag nilaya ninyo ang buhay ay ano? At sinong may bigay ng buhay? Kung kilala niyo nagbibigay buhay, mabubuhay ang sa inyo'y disperensya. Ano? Buhay na ba? Salamat naman anak at narito kayo ngayon. No? Secret natin yun ano. Buhay ba ang Diyos? Kumusta? Ikaw, kumusta ka na? Hindi ka na hinihingal.
Naku, napakabuti ng Panginoon. Okay na ba kayo? Ikaw, okay ka na? Sila okay na. Nawa naman hanggang paglaki ninyo madala na ninyo yan, ano? No? Masarap ba na? Ha? Ikaw, masarap ba? Ano po yun na pupunching kong masarap? Masarap bang makilala ang Diyos? Ha? Napakasarap makilala ang Panginoon. Ano po? Salamat mga teachers. Salamat sa guide ninyo sa kanila. Kayo ang tunay na guidance pagdating sa eskwelahan. No? Sapagkat tatandaan ninyo yung inaasal ng bata may similarity sa kaganapan sa bahay. No? So, kapag may nakita kayong mga senaryong kung tunay kang guro, mapag-aaralan mo yun. Sapagkat, kaya nga may GMRC, di ba? So, ialis na lang yung GMRC kundi na isasabuhay yun. No? Si Apo Kunching nung nag-aaral hindi naintindihan yung GMRC. So, kayo naintindihan na ninyo? GMRC? Good manners and right conduct. Naroon ba sa inyo yon? Ha? So, kapag ka good teaching, nasa iyo yung good manners and right conduct. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang lahat ng tinuturo sa kabutihan, walang pagmumulan, kundi ang tagaturo ng kabanalan. At di makapagtuturo ng ganang katotohanan at kabanalan ng isang nilalang, kung taglay niya'y katauhan lamang. Makapagsalita man siya ng mabuti sa lahat ng kapwa niya, kung wala ang katotohanan sa puso niya, pagkatapos niyang nagsalita, baliwala sa kanya. Subalit ang taong may katotohanan, pag-ibig niya inararamdaman, kaya't naisa sa buhay ang niluluwal. O tao, katotohanan ang tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kanina pa umaga ito palibhasa natakot kumuha yung mga walang kumuha kahit isa. Ay, meron naman pala nabawasan. Yung malakas ang loob kumuha. Talagang ganyan lamang po ang buhay. Lakasan lang ng loob yan. Pag yung mahina, tigwak ka. Pagka malakas ang loob mo, sigurado, yes, Lord, sabi mo. Ano? Kaya habang hindi pa pumipirma yung sambulate, lumabad ka pa. Buhay ba ang Ama? Apo Kunching, pipirma ba yung bulate? Kasabihan nyo ng tao? Ano? Kasabihan nyo ng tao? Subalit ang Panginoon, ang sasabihin niya sa'yo, hanggat di mo takda, lumaban ka. Paano mo malalaman, anak, ang takda mo, hindi mo naman alam. Kaya nga hindi sinabi yung takda mo para makibaka ka, para lumaban ka. Kung alam mo bang mamaya, mamamatay ka na, wala ka nang inisip, kundi yung, mamaya, mamamatay na ako, mamaya, mamamatay na ako. Namatay ka na agad sa nervous mo, dahil hindi pa oras pala mamatay na, halimbawa, yung baboy, nagle-labor na nagle-labor na. Yung unang anak ay malusog. Yung pangalawa, hindi pa lumalabas. Tingnan nyo po. Dahil ang baboy ay ilan ang anak, kumisan, no? Isang tiyan lang ang pinagmulan. Merong malaki, merong maliit.
may payat, ba't nagagawa yon? Yung bang baboy na yon ang nagpalaki doon sa kanyang mga bieg? Hindi, ang Diyos din. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga mahal, napakabuti ng Ama kung magninilay lang kayo. Sa bagay, di nyo magagawang magnilay kung wala kayong espiritu ng katotohanan. Sapagkat ang nasa pagninilay ninyo ay puro pang tao, kaya pang sanlibutan ang gusto nyo, kaya pang sanlibutan ang kasama-samang pandamdam. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pakatandaan ninyo kapag nararamdaman ninyo yung mabuti, nasa espiritu kayo ng katotohanan. Kapag nararamdaman nyo yung masama, nasa sanlibutan kayo. Kaya takwil nyo yung sanlibutan, mabubuhay ang... Bahala kayo kung hindi mabubuhay. Paunahan kayo. Pukunching, anong pag-uunahan namin? Takbuhan. Takbuhan ng laban. Star. Pares na star yan. Kaya lang magkaiba kulay. Ano kaya ang laban? Panalo, talo. Pero kung may pagtitiwala kayo, pares kayong panalo, no? Buhay ba ang Ama? Aray, nako. Sabi nga ng tao, subalit alam niyo po, sabi ng Ama, o anak ko, kay rupok mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, ito lamang po ang sikreto. Kapag nanghihina ka na, naguguluhan ka na, nalilito ka na, manalangin ka. Subalit kapag nalilito ka na, naguguluhan ka na, ay nagalit ka pa, tibag ka. Buhay ba ang Ama? Kaya anong dapat mong gawin para hindi ka matangay at di ka magupo ng iyong katauhan? Siguradong ang panalangin ang kalasag mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Wala na. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Yan ang sa inyo. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya. Naku, baka naman nag-iisip kayo niya kung ano yung panalo nyo at talo. Diyan makikita ngayon, naniniwala kayo. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Dapat ang tao bago niya desisyonan yung kanyang desisyon, 10 beses muna niyang uliting pagnilayan kung dapat niya bang gawin o hindi. Upang sa gayon, anuman ang naging desisyon, walang pagsisisihan sa bandang hulihan. Buhay bang Ama? Pakatandaan po ninyo, kapag nasasaktan ng tao, kapag nagagalit ang tao, walang magandang desisyon.
sapagkat wala siyang magandang damdamin. Kaya kapag ikay galit, ikay nagdaramdam, huwag kang magdidesisyon. Sigurado papaltak ka. Kaya, ang gawin mo, manahimik ka muna. Papalpak, sabi ng tao. Tuwirang tinutura ng Ama, sigurado magkakamali ka. Kaya bago mo gawin, ikalmante mo muna ang isip mo. Manalangin ka muna, ipatag mo muna ang damdamin mo, at saka ka manalangin. Sapagkat kung nananalangin ka ring galit, wala ka ring mararamdaman. Kung nananalangin ka ring may hinanakit, wala ka ring mararamdaman. Kung nagagalit ka at dumudulog ka, wala ka talagang mararamdaman. Kaya, magkalmante ka muna. Ipatag mo muna ang isip mo. Ipatag mo muna ang damdamin mo. Mag-relax ka. Manalangin kang payapat taimtim. Sigurado may mararamdaman ka. Tugon ng Diyos mong mapagmahal sa iyo. Buhay ba, Ama? Maliwanag ang nakatala sa banal na aklat kung pagninilayan ng sinuman. Bago ka dumulog sa aking dambana, ibig sabihin yung dambana, yung pakikipagtipan mo sa Kanya, pakikipag-ugnayan mo sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang katotohanan, bilang Ama mo na sinasamba't tinatawagan. Lisanin mo muna ang iyong kagulumihanan at batiin mo muna ang iyong mga kagalit. Makipag-ugnayan ka muna at makipag-usap sa iyong mga kagalit. Kayo magpatawaran at magpatawad. Upang sa gayon, madali kong diringgin ang iyong panambitan. Bakit hindi maunawaan yun? Bakit binabasa yun, ayaw sundin? Dapat pilasin na lang yung verse na yun, ano? Hindi pwede sapagkat yun ay nakatala na. At yun ay walang pagkabula. Kung susundin ang totoo, magaganap sa susunod na tao. Buhay ba, Ama? Sa makatwid, kung gumagawa ka ng mabuti para sa'yo, napalagay mo yung mabuti para sa kapwa mo, subalit sukal sa kalooban mo, hindi totoo yan. Kaya wala kang mapapala, mahihita sa iyong ginawa. Kaya dito sa puso, maging ganap at totoo ka, mararamdaman mo ang ganti ng Ama sa iyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Madaling tuparin kung bukal sa kaloob at malinis ang iyong kaisipan. Subalit mapakahirap tupdin kung may pag-aalinlangan at may pagdaramdam. Muli sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo, huwag niyong gawin sa kapwa niyo, sa tuwinay ito ang niluluwal tinuturan sa inyo. Kaya't kung may pagninilay at pagbubulay kayo, matatanto nyo, Ama nyo'y tapat, totoong ganap, at di kailanman sa inyo ay magbibigay pagkarahuyo sa inyong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos. Di po ba dahil may Diyos kaya tayo may gawain, ano? Kaya may Diyos dahil may anak siya. Dahil may anak siya, buhay ang Diyos. Ano po? O sige po, ikaw ba'y maisisilang kung wala kang pinagmulang ina? O kung halimbawa may ina ka man kung wala kayang ama, may luluwal ka rin. Sa makatwid, may magulang ang anak. Ang isang anak na Kristo ay nagkatawang tao lang, saan siya nagmula? Kaya kung naniniwala ang taong anak siya ng Ama, paniniwalaan niya ang kanyang salita.
At ang naniniwala sa kanyang salita, nagsasagawa. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong? Tayo na sa Antipolo. Minsan alam nyo po, hindi baling para ka baliw, aliwin mo yung sarili mo. Kaya nyo naman pong aliwin ang sarili nyo Alam nyo po, wala namang taong hindi nalulungkot Meron po bang taong hindi nalulungkot? Siguro yung abnormal. Sapagkat di niya na alam yung kalungkutan dahil gano'n na siya Meron bang taong hindi nagagalit? Siguro po yung abnormal sapagkat natural na sa kanya yun din Tama po ba? At meron po bang taong hindi mamamatay? Aba, hindi ka tao, kaya hindi ka namamatay. Kahit hayop nga namamatay Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, kung alam mong mamamatay ang tao, patayin mo yung damdamin mo para mabuhay ang damdamin ng Kristo sa iyo at maramdaman mong buhay na buhay siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw mismo, pagtitiwalaan mo na may Diyos, may Ama, na siyang Diyos mo, may Anak, na siyang tagapagligtas mo, pagtitiwalaan mo, may Espiritu Santo. O buhay nga po ba ang Diyos? Kung buhay ang Diyos, tawanan mo. Sabi po ng tao, sabi naman ng isa, sasagot, paano ba naman ako makakatawa ni Re? Talagang galit na galit ako. Kakandali, di pa. Alam niyo po, yung mga gumaganon parang wala sa destinasyon, Kung lahat lamang ng tao ay marunong maglimi, walang mapapalungi. Apo, kung hindi maintindihan yung salita mo, talagang di maintindihan niya ng tao. Subalit ang nasa Espiritu, maunawaan ito. Kung hindi ka naglilimi, ikay mapapalungi. Ang taong marunong maglimi, malayo sa pagkapalungi. Ano yung pagkapalungi? Teacher May, ano ba yung paglungi? Ha? Yan. Malalim na Tagalog yun, Hindi napapalungi. Mga anak, di pa ninyo naintindihan yun, Kaya naman di kayo pinuperse. Pero yung may isip, persahin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. O, inip na inip ka na ba, kapatid? Kumusta? Huminga ka nga. Lumuluwag ba? Ha? Kumusta yung mata mo? Ha? Madilim. Madilim ang nakaraan. Bakit di magliwanag? Hoy, huwag kayo chismosa. Awit lang po yun, kasi kapatid, hindi pa nadudurog yung dapat madurog dyan, No. Kaya, madilim pa. Ang tenga may eardrum. Ang mata may tinatawag na tau-tauhan yun, doon ang depresya mo. Nakatakip doon. Dilim. Madilim. Madilim na madilim. Kamu siya, Tingnan mo, hindi na madilim, maliwanag na, Ay, salamat sa Ama. Kung hindi ka nagtibay, nagdilim ng nagdilim. Subalit, dahil nagtibay, nagliwanag pa rin. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang dilim ay nagliliwanag at ang liwanag ay maaring magdilim. Kaya, kung nasa liwanag ka, huwag mo nang pahintulutang ikaw ay madimlan. At kung nasa dilim ka, pahintulutan mong tumungo sa liwanag. Nang sa gayon, makita mo ang liwanag ng
buhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Tunay na nagliwanag ang bawat kaisipan nyo, upang sa gayo'y matantot mawawaan ninyong ibig ituran ko. Nanhasa ng amang mahayag sa puso nyo at tuwirang maramdaman ng bawat isa, upang sa gayon magaan ninyong matanggap na kayo ay dapat tumanggap sa Ama at Anak. Pagpalain kayong ganap. Tayo na po.